Okay. So, yan tayong isi-check before we ship out to our customer. Sensor 1 so, nag-inquire siya dun sa MJX Hypergo 10304 na VW Polo WRC 2015. So, unbox natin. Test natin. Then, siya. Sa kanya. Okay. Ganda. Ito mo ng konti. So, nandito yung lock mo nga sa likod. Tapos ito kasi may magnet siya. Medyo malakas lang yung magnet. Okay. Once natanggal niya sa likod, medyo abante nito. Push natin forward yung body tapos push siya. So, ito yung sa body, ito yung loob niya. Ito yung magnet, tapos ito yung parang hook niya. And tapos ito yung sa lights, so meron siyang
brake lights, may headlights siya dito. May mechanism niya. Tapos ito yung lock niya sa body. So ito yung tinatanggal natin sa harap. So ingat lang tayo dyan. Huwag siya maputol. So this is clipless. Clipless body na siya. Okay, so wala tayong makikita ng body mount clips dito. Okay. So, tanggalin natin to. Yung cover niya, yung maganda sa kanya, maganda din siya parang plastic cover na plastic na transparent. Okay, so ito is naka XT60 by default. So ang ESC niya is 80 amp ESC, 2S and 3S compatible if I'm not mistaken. Servo niya dito, wala nakalagay yung sticker yung servo niya. Okay, so motor niya is may heatsink and may fan kasama. So ang size ng motor is 3. Hindi ko masyado mabasa yung size ng motor. Check natin mamaya sa spec sheet niya. Okay. So yung gulong niya, meron siyang kasamang on-road wheels na matigas. I think this is belted. Tapos yung mga suspension parts niya, suspension arms niya, adjustable. And as you can see, adjustable yan. This is steering arms, adjustable. Yung shock tower niya is aluminum. Shocks is aluminum also. Fairfield shocks. Bumper niya with foam. Okay, so makapal-kapal yung bumper niya. And what else? May stabilizer bar siya dito. In the front. Dito sa back, meron din stabilizer bar. So, anti-sway bars. So, ito yung electronics niya para dun sa lights. So, from the receiver. Ito yung receiver niya sa gitna. Okay. Ito yung receiver. So, dito yung wires niya papunta dun sa connection ng lights. So, basically, ito yung, yung terminal. Yung light system natin ng body. Okay. Ito tayo sa likod. Yan yun sa, sa chassis niya. Sa under chassis niya. So, aluminum siya. Meron tayo nakalagay na official license product ni VW. And so bumper niya sa front plastic, sa back is also plastic. Yung arms niya is also plastic. Okay. Alright. Yung switch niya nandito. Okay. Tingnan natin ano yung kasama sa sa walang box. Transmitter niya. Basic transmitter yung phone niya na nakakabit. Alright. Basic settings lang. Trim settings and dual rate settings. On switch, on and off switch, LED. Okay. So medyo siya. Nakadali siya gamitin kasi maluwag. Siya, malambot yung niya. Yung throttle tawag dito sa throttle niya tsaka yung sa steering, both malambot. Okay. Meron tayong tools, meron tayong spare tires na our color white. Ito kasi black, so meron tayong white na para sa rally naman. So, kasi parang mas manipis yung konti siya.
Kasi dun sa default. Maparehas lang. Siguro parehas lang. Okay, alright. Additional parts din. Additional parts. Okay. So, 4 pieces of extra views. Ang panglalim. Color white. Okay. Buksan natin. So, checking natin siya. So, since XT60 siya, XT60 battery. XT60. So, ito is ammo or laser. So, XT60. Ito is 6300. 140C. Shorty LiPo, LiHV, graphene. So, LiHV kasi 7.6 volts siya. Yung capacity niya. No? So, kaya na mag-charge up to 4.3 ata, if I'm not mistaken. 4.3 volts, kaya natin ito. XT60 plus. So, yung battery tray niya nandito. Okay, so pwede siya nalagay dito. 7.4 volts slash 11.1 volts. LiPo, lithium ion. So, ibig sabihin pwede siya ng 2S, pwede siya ng 3S. Ayan. So, yung battery tray niya, mukhang standard sized battery yung pwedeng ilagay sa kanya kasi mahaba. Okay, so pwede tayo maglagay ng standard sized battery. Okay. Ito na lang muna natin ilagay. Ayan. Okay. So, madali na lang siya i-strap. Kasyang-kasya naman. Wala naman tumatama. So, ito naman tumatama. Ayan. So, meron siyang dito, divider dito sa gitna. Kaya hindi naman siya tatama doon sa drive shaft. So, ito yung drive shaft niya. Hindi naman siya tatama. So, pwedeng ganyan. Tapos, ilagay natin ang battery ito. Screw natin. Kung papansin ko sa mga RCs ngayon, yung mga transmitter nila na stock, nilalagyan na nila ng screw. I'm not sure bakit ganyan yung trend ngayon naman. Kasi before, wala namang screw. Ito nakapano lang. Yung lock lang talaga niya. So, yung papansin ko, nilalagyan na nila ng screw. Okay. So, apat na AA battery.
maganda dito, at least, hindi mo na kailangan screw kasi may lock naman siya. Okay, so nasa iyo na lang kung gusto mo pag-screw ulit. So, usually, hindi na natin ginagamitan ng screw kasi so, may lock naman. Alright? So, connect natin. So, connect muna natin. Ayan. So, double purpose yung box ng battery natin. Pwede rin siyang stand. Ginagawa ko rin kasi ano siya. Hard case kasi yan. Yung ano natin yung box ng 6300 natin. It's hard case. So, premium na premium siya. One. Okay. Okay. Power on. Alright. So, working na yung fan. Yung motor. Yung gyro. Yung on na rin. Yung receiver. Kita na natin. ESC. Working din yung fan ng ESC. So, ito na. Naihimak lang na fan na ito. Pwede na yun. Naihimak lang siya. Alright. Let's see. Tapos, okay. Okay. Okay.